nyo supporters at syempre sa lahat po ng ating mga kababayan na lagi pong nag-aabang sa ating mga bidyong pinalalabas dito po sa ating YouTube channel. At syempre binabati ko din yung mga kaibigan natin dyan, mga kababayan natin na ginagamit yung content ko para magka-content sila at syempre para kumita din sila. So salamat pa rin sa inyo kahit papaano sa dami po ng mga galit sa akin, napakalaki po ng kinikita natin ngayon. So salamat po sa inyo at talagang pinapasikat nyo po ako, no? At doon naman po sa mga nananakot sa akin at nagbabanta dahil sa galit nila hindi tayo makita, hindi tayo mahuli, gusto nilang patayin, gusto nilang pagbantaan o galawin ng aking pamilya, subukan nyo lang. Subukan nyo lang. Dahil tulad nga ng sinabi ko, isa lang sa pamilya ko ang magalaw, madali naman akong bumaba Sabi ko nga, basta malaman ko na ano yan, pasensya na rin tayo. Kayong nagsimula, ng kumbaga sa dahil hindi nyo lang matanggap na talagang mga muklo kayo, kayong mga makaduterte, ayan, papatay kayo. Pero pag kayo ang nanakit ng salita sa aming mga Kristiyano, okay lang kami, hindi kami pumapatay, no? Kung sa bagay, yan naman ugali talaga ng mga muklo Kaya nga akala nila dahil nga sa sila ugaling kriminal, akala nila talagang kinakatakutan na sila. Doon sa mga Kristiyano, wag po tayong matatakot sa mga yan. Huwag tayong matatakot sa mga yan. Kaya nga umaabuso yung mga yan dahil akala nila sila na lang talaga yung matapang dahil pumapatay sila Ulitin ko, tayong mga Kristiyano, magkaisa tayo, huwag tayong papayag. Naapihin tayo ng mga Muslim na yan, na mga muklo na makaduterte. Pero doon naman sa mga Muslim na mababait at talagang kaibigan natin, kasama natin, gumagalang po kami sa inyo at kami po ay nagpapasalamat dahil kayo po ay mga edukado, kayo po ay talagang sumusunod sa utos po ng Islam o ni Allah. So yun lang. Okay, sa araw nito pag-uusapan natin yung puon po tungkol po sa poon ng mga makaduterteng muklo at ng mga DDS supporters, no? Na kung saan, alam nyo, sa totoo lang, pinanood ko po kagabi yung tungkol po sa 125 million o mahigit na 500 million na kung saan ay sila chika, yung Tokmol at yung walang kwentang naging general ng ating hukbong sandatahan. Itong Tokmol na to, mga minamahal kong mga kababayan, talagang kapit toko ito. Ito rin yung nambastos doon sa kapwa natin, no? Kapwa Pilipino natin na pulis, na isang doktor. No, akala mo kung sinong nanulak, akala mo kung sinong sabi ko na nga ba, basta mga makaduterte, mga ugali talagang marahas, no? Mga ugaling kriminal. So ngayon, pinanood ko mga kababayan, yung tungkol po sa inilahad po ng isa sa mga sekretary o trabahante o tao ni Sara Duterte sa OBP. Abay, ang ganda ng pagkakanta, ang ganda ng lyrics na naririnig ko sa sekretarya niyang ito at talagang sana lang ipanalangin po natin ito dahil baka mamaya mapag-isipan ito makapag-isip si Sara Duterte ng hindi maganda dito po sa kapatid natin na umaamin lamang at nagsasalita lamang ng katotohanan. Ngayon, alam niyo sa totoo lang, sa mga napapanood po natin, napakarami pong mga Pilipino talagang natutuwa. Sapagkat kapag naalis sa pwesto ito si Sara Duterte, mababawasan na po kahit papaano yung problema ng taong bayan. Kasi alam nyo sa totoo lang, ang problema po talaga ng taong bayan dito sa Pilipinas, mga Duterte at maging yung kanyang mga kaalyado. Sasabihin ko sa inyo sa totoo lang, kapag wala na po itong mga ito, tatahimik na po ang ating bansa. Dahil simula lang naman po ng tumungtong itong mga Duterte sa pinakamataas na posisyon, doon na po nagkaletse-letse ang ating pong inang bayan. Kaya nga po, dahil sa mga Duterteng ito, pati yung mga matitino naging marahas na rin, kagaya ng mga DDS supporters ngayon. Tingnan yung mga ugali nila. Yung iba nababaliw, yung iba nagiging kriminal, yung iba nagiging utak gunggong, di ba? So, halo-halo na, hindi na natin maintindihan yung kanilang mga ipinapakitang mga pag-uugali. Kumbaga sa parang mga sabog o parang mga nakahit-hit talaga. So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, maging ako man ay tuwang-tuwa po dahil sa
nakikita ko na talagang ang magwawagi po talaga ay ang mga Pilipino. Kasi kapag si Sara Duterte ay nakulong, si Sara Duterte ay na-impeach, sa totoo lang, talagang 99% po ng taong bayan ang matutuwa. Ang hindi lang naman po matutuwa dyan, natural yung mga kapwa ni Sara Duterte na mga mandarambong, kagaya ni Robin Padilla, kagaya ng mga kaalyado niya, yung isang kaalyado nga niya, di ba? Nasaan na ngayon? Abay, mukhang humihingi na ng asylum sa ibang bansa. Paniguro dahil alam nila na talagang magkakakaso sila ng plunder. So, ganun pa man, sa kabila po ng mga naranasan ng mga Pilipinong kahirapan, kalungkutan, o sa mga naranasan nila dahil nga sa mga Duterte, sa kalupitan nila, sa pagnanakaw nila, ay unti-unti na po tayong bumabangon dahil po sadyang napakagaling po, napakabuti po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam nyo po, wala pong ibang ginagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kundi ipaglaban tayo laban sa mga Duterte na magnanakaw, maging sa kanilang mga kaalyado na mga langaw, no? Mga kriminal, mga mandarambong, lalong-lalo na yung mga DDS diyan na muklo, no? Na walang ibang ginawa kundi gumawa ng kumbaga sa kalukuhan, katarantaduhan, kabwisitan dito po sa ating inang bansa, no? So ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ako po'y umaasa na sa lalong madaling panahon mas marami pa tayong maririnig, malalaman na talagang makakapagpabaksak dito kay Sara Duterte. Kaya yung mga pangarap nila, yung sinasabi nila tatakbo si Sara Duterte, si Robin Padilla bilang vice presidente, malabo yun. Malabo po yun, suntok sa buwan yun. Dahil unang-una, itong si Robin, maraming kaso na rin kakaharapin nito. Kagaya na lamang nung pagpapatakas niya kay Bato de la Rosa. Akala siguro ni Robin Padilla, maliligtas siya ng mga muklo dyan na pinapaasa siya. Nako, hindi nga nila, naalala nyo noon nung hinuli si Miswari? May nagawa ba itong mga muklo na ito? Wala. Naalala ko noon, nagtuturo pa ako noon ng martial arts sa sa Santa Rosa, Laguna. Nakita ko mismo si kapatid ng Miswari, pero hindi ko sinasabing masama si Miswari. Sa totoo lang, isa po yan sa iniidolo natin. Ang sinasabi ko lang dito, magagaling lang po manakot yung mga yan. Magagaling lang yung pumorma kasi may mga armas daw sila, kasi mga muklo daw sila. Nako, huwag kayong magpapaniwala sa mga yan. Marami namang ebidensya. Tingnan nyo, sa kayabangan ng mga mauting muklo, may natira ba sa kanila? Wala. Dun sa mga abo sayap na muklo, basta mga masasamang bandido na muklo, kalaban natin yan, di ba? Lalong-lalo na itong mga kakampi ni Robin Padilla. Mga muklo din ito. Kaya nga galit na galit sa akin. Alam nyo mga kababayan, nasa critical po na sitwasyon ng buhay ng inyong lingkod. Pero ganun pa man, alang-alang po sa taong bayan at sa mas nakararaming mga Pilipino, hindi po ako matatakot sa mga muklong ito. Na galit po sa akin. Dahil unang-una, ang pinaglalaban po ng inyong lingkod ay hindi po si Sara Duterte na isang kriminal, isang magnanakaw, isang mandarambong. Ang pinaglalaban ko po kayo laban sa mga mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan, katulad po ng mga Duterte. Kaya kung ano man mangyari sa atin, mamamatay po tayo na kinikilala tayong bayani. Kesa dito sa mga muklo na ito, natawag lang na muklo, umuusok na yung ilong, pati yung mga puwet. Dahil bakit kaya? Ano kayang kinagagalit nila sa salitang muklo? No? Ako'y nagtataka lamang. Nagtataka lang ako Bakit kaya galit na tinatawag silang muklo? Samantalang maraming mga matatalinong Muslim, mababait na Muslim, magagaling na Muslim, edukadong Muslim, ang nagpapaliwanag na ang salitang muklo ay hindi naman ganun ka grabe, hindi naman iniinsulto yung hindi naman iniinsulto yung reliyon, hindi rin iniinsulto yung aral ng Islam. 'Di ba? Kumbaga, may nag-explain na nun may nabasa ako ng salitang muklo ay expression lamang niya na kumbaga sa Bisaya ay bisakol. Pero bakit gano'n na lang yung galit ng mga ito sa akin? 'Di ba? Tayo nga tinatawag tayong bisakol minsan pero nagagalit ba tayo?
Pumapatay ba tayo? Nagbabanta pa tayo? Wala. Sabihin mo kamo, ha? Yung kahambugan nila ay barang naanuhan yata natin, nagalaw natin. Ha? Yung kayabangan nila ay tila nagalaw natin, kaya ganon. O baka naman, dahil alam nila na wala na si Mima Alicia, tayo na ang, wala nang iba na tumitira talaga ngayon ng grabe kay Robin Padilla. Kaya nga si Robin Padilla tuwang-tuwa dito kay sa mga muklo dahil hindi ako naniniwalang ang pumatay talaga yung dalawang yun na nahuli doon sa Mabalacat, Pampanga. Kasi ang pagkakaalam ko, dati nang may mga kaso yun na murder, dati nang may mga kaso yun na mga iba't iba, siguro pinaako na lang sa kanila para maging mababa yung at siguro alam niyo naman sa larangan ng maraming mga diyan, monkey business diyan, 'di ba? Pero siguro totoong pumatay muklo, 'di ba? Ganoon naman 'yun wala namang ibang sa akin lang 'yun sa akin lang 'yun. Hindi ko sinasabing 'yan din ng ng pulisya. Pero para sa akin wala namang ibang kriminal dito sa Pilipinas na utak kriminal kundi yung mga muklo lang, ha? Tapos ngayon sabi nila, may patong kanya sa ulo. Anak naman ng teteng, kahit gawin nyo pang 10 bilyon, 10 milyon. Tulad ng sinasabi ko, ang kakampi ko, ang Pangulo. Ang kakampi ko, gobyerno. Kayong mga muklo, anong kakampi ninyo? Si Sara na magnanakaw, si Sara na kawatan, si Sara na malandi, si Sara na may sira sa utak, si Sara na mandarambong. Diba? Pero yung Sara ninyo, makukulong na. Hindi na magtatagal yung Sara ninyo. Kaya bye-bye sa mga goodbye na lang sa mga at saka good luck. Ito pa, bago pala tayo magtapos, bago tayo kaya itong si Robin Padilla talagang todo sip-sip sa mga muklo dahil sa kita nyo, may nanakot kay Robin Padilla na kung wala ba daw pwedeng pumatay sa kanya o bumaril sa kanya, binibida niya ngayon yung mga muklo dahil daw sa mga muklo humingi daw ng sorry yung kung ako tatanungin ninyo dapat lang talaga dito kay Robin Padilla pina-firing squad yan di ba? Dahil sa katraidoran ng muklo na yan di ba? Pero hindi na tayo alam niyo naman nagtutulonggesan lang naman. Alam mo nagtutulonggesan lang yun dahil pareho sila nagagamitan. Ito mga muklo na pagkakapirahan nila si Robin. Ito namang mga muklo nagagamit ni Robin. Talagang gano'n, nagagamitan lang sila. Pero kung sila ay parehong walang silbi sa isa't isa, hindi naman magkikita yung mga yan dahil parehong utak galunggong yung mga yan di ba? So gano'n pa man, sa mga kababayan natin, magdiwang po tayo sapagkat nalalapit na yung katapusan ng kanilang poon. Sabi pa nila, pag natanggal si Sara Duterte, si Basti daw ang ilalagay nila para tumakbo ng pagka-presidente. Hello! Hindi ba kayo kinakalabutan sa inyo o kinikilabutan sa inyong mga sa inyong mga balahibo? Yung maladyaryo yung katawan, gagawin yung patatakbin nyo ng presidente, talagang mga baliw na nga talaga itong mga DDS. Talagang wala na itong pinagkaiba sa poon nila. Diba? Pero ganoon pa man, suntok sa buwan pa rin yan. At imposibleng mangyari yan. Dahil gising na ang taong bayan at ayaw na nila ng totoong adik. Ayaw na nila ng totoong magnanakaw. Ayaw na nila ng totoong sinungaling. Ayaw nila ng totoong traidor katulad ng mga Duterte. Yun lang, tapos na. So muli po, tuloy po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.